Hello mga kautang! Welcome dito sa ating Usapang Utangan. This is Clarice, ang inyong number one palautang. For today's video is another usapang loan app na naman tayo, no? So ibabahagi ko sa inyo itong online loan app na bago sa Google Play Store. Alam nyo ba mga kautang na di offer 50,000 hanggang 500,000 payables in 6 months up to 36 months. And guess what mga kautang? Pagkatapos kong nag-apply nito, ito yung sabi. Nakikita nyo, approve yung loan ko dito at makikita nyo sa loan details. So, pag i-click mo yung loan details, ito yung nakikita ko ha. Loan details pa lang ito. So, loan amount is 50,000, loan term is 12 months, total interest is 2,500. So, mga kautang, sa loob ng 12 months is 2,500 lang yung interest. At yung monthly interest nila dito is 0.42. Yung monthly amortization ko dito sa loob ng 12 months is 4,375 pesos. Oops! Teka lang. Huwag nyo munang i-install itong loan app na ito kasi ibabahagi ko talaga sa inyo itong mga kautang kung talaga bang legit na na-receive ko yung 50,000 dito or hindi. Ito po ay makikita natin sa Google Play Store and it is Tiny Safe and Fast Loan. Ito ay under ng Sambria Lending Corporation. Alam nyo ba mga kautang na ni-research ko talaga itong si Sambria Lending Corporation kung nakasec nga ba? And yes mga kautang, ito po ay nakasec registered. Sa laki ng loan amount nila mga kautang na sabi ko kanina na 50 to 500,000 is alamin natin kung talaga bang legit na naka-loan ako dito. Pagkatapos kung nag-install dyan is ito na yung bubungad. Maximum loan amount dito is 500,000 pesos. So as usual, kapag tayo ay nag-apply dito is kailangan natin maglagay ng basic information. Then pagkatapos ng basic information is yung current address natin. And then pagkatapos dyan mga kautang is yung ID info natin. So yung mga valid ID na tinanggap dito or pwede dito sa online loan app nito is driver's license, national ID, passport, improved postal ID, PRC ID, SSS, thin at humid. And pagkatapos yan mga kautang is maglagay tayo dito ng dalawang contact person. So, dalawang contact person lang yung hinihingi nila. And guess what? Hindi sila nanghingi ng payslip, hindi sila nanghingi ng certificate of employment or any proof of income. At alam niyo ba mga kautang, hindi mo na kailangan pa mag-upload dito ng photo ng inyong valid ID. Walang facial recognition. So, dito pa lang mga kautang is magtataka na tayo kung talaga bang legit. Kasi makikita nyo, 50,000, 500,000, walang upload ng photo na valid ID, hindi nanghihingi ng any proof of income. Pagkatapos yung maglagay ng 2 contact person dito, is ito na nga. Pwede kayong mamili ng loan amount dito. Pwede 50,000 hanggang 500,000 at pwede kayong mamili ng long term, which is 6 months, 12 months, pwedeng 18 months, pwedeng 24 months, pwedeng 30 months, at pwedeng 36 months. So yun na nga mga kautang, no? Sinubukan ko dito yung 50,000 pesos payables in 12 months. And guess what? Pagkatapos kong nag-select dito ng amount is mamili na kayo kung GCash ba or bank account yung pipiliin nyo. At pagkatapos dyan mga kautang is makikita mo talaga yung loan details. Ay, naku, sabi dito 50,000, loan term 12 months, total interest is 2,500, tapos yung monthly amortization nila dito is 4,375 sa loob ng 12 months. And guess what mga kautang? Meron pa silang tinatawag na agreement dito. Tingnan nyo dito, agreement. So, MSB. Ang sabi dito, Malayan Saving Bank, Loan and Security Agreement. So, gumamit pa sila dito ng bangko. Malayan Saving Bank daw mga kautang. So, daw ha, kasi tapusin niyo muna yung video kung ano yung naging experience ko dito. Pagkatapos yung mabasa ang kanilang mga agreement, makikita niyo dito, Malayan Saving Bank, no? Is kailangan niyong pumirma dito. So talagang sinubukan ko at ito na nga, dito na tayo sa exciting part. Alam niyo ba, sabi dito approve. Na-approve yung application ko. Tingnan niyo, na-approve yung application ko without scan ng mukha, mag-upload ng ID, proof of income, ano pa ba yung meron dyan. Pagkatapos yan mga kautang,
talagang ito na yung nakita ko. Wallet, tingnan nyo ha, wallet or makikita nyo sa screen. Makikita nyo 50,000 pesos, may recharge at may withdraw. Syempre, na-approve ako, so i-withdraw ko yung pera. Alam nyo mga kautang, ito na yon. Sa wallet, i-click nyo yan ha, yung red. Yan, pagka-click nyo yan, pagka-click ko yan mga kautang, alam nyo ba yung nangyari? Ito yung sabi, withdraw 50,000. Please enter the withdrawal key. Please enter the withdrawal key. If you do not have the withdrawal key, please contact customer service to obtain. So, kailangan nating i-contact yung customer service nila para manghingi ng key. At ito yung choices mga kautang ha. Telegram at WhatsApp. Telegram yung meron ako, kaya nag-click ako ng Telegram. So, hindi ko talaga ikakahiya na banggitin yung pangalan niya. So, ito yung sabi sa Telegram, contact Mary Jane Dante at Loan Angelica yung code name niya. Alam nyo ba mga kautang? So ito na yung exciting part ng pag-apply ko dito kay TinySafe. Talagang chinat ko si Mary Jane Dante gamit yung Telegram. Alam nyo ba mga kautang na umabot ng halos 1 day bago nag-reply itong matatawag nating agent nila kuno. So ito na. Ang sabi niya, in-screenshot ko talaga lahat. So, sabi ko dito, hello, good evening. Sinend ko yung mga screenshot ng loan app. Ang sabi niya mga kautang, upon checking your application, your loan has been approved of 50,000 pesos and requires a top up of 2,500 pesos to activate your withdrawal key. Ibig sabihin dito mga kautang, natatawa talaga ako sa loan app na ito. Kasi, kailangan nating magbayad dito ng 2,500 pesos bago nila ibigay yung withdrawal key ko no. So, ito na yung nangyari. Alam nyo ba mga kautang, ano yung sabi ko dito, nireplyan ko? Thank you, Miss Mary Jane Dante, but I will not send 2,500. Pinasahan pa niya ako dito mga kautang no ng Certificate of Incorporation and Authority to Operate as a Lending Company. So ito yon yung pinasa niya sa akin. Thank you, Ms. Margin, but I will not send 2,500. Sabi niya, napakadaling gumawa ng content sa YouTube at sabihin na ganito, ganyan. At ito yung naging reply ko, ganyan. Yes, ma'am. I know na naka-SEC certified kayo. I already searched it before nag-download ng app ninyo. Alam nyo ba mga kautang, sabi niya, napakadaling gumawa ng content sa YouTube at sabihin na ganito, ganyan. Sabi ko sa kanya mga kautang na isa akong reviewer ng mga online loan app and I have small YouTube channel kasi hindi naman malaki. In fact, nagsasabi naman ako ng mga tama at naging experience ko sa mga online loan app. Then, sabi niya, will wait for your upload and file a defamation lawsuit against you. So sabi ko, ba't kayo magpa-file ng lawsuit? Kaya nga ako nag-message dito kasi sinunod ko yung nasa application ninyo. Ang sabi dun sa application is mag-message through mere Telegram or WhatsApp. Alam nyo ba mga kautang, nasabi pa niya, pag nag-upload po kayo ng video and sinabi nyo na scam kami or whatsoever, so yun, natatakot siya na sabihin ko sa review na to na scam sila. Alam nyo ba mga kautang na ito na, pinasakay ko na lang talaga siya. Sabi pa niya dito mga kautang no, na once daw ma-confirm na daw ng finance department nila yung payment, 2,500 natin is mababalik naman daw. So magiging, nagsisend pa siya dito ng screenshot, 52,500 yung ma-receive daw kapag nag-send tayo dito ng 2,500. Alam niyo mga kautang na talagang pinatulan ko talaga yung conversation at sabi pa niya is talagang nakabank sila. Tinanong ko kung ano yung name ng bank is hindi na naman nagre-reply. Natatawa talaga ako sa loan app nito. So yun mga kautang yung naging experience ko kay TinySafe Fast Loan. Kapag kayo mga kautang ay maka-encounter ng ganito, nako,
Huwag nyo na talagang bigyan, huwag nyo talagang patulan kasi napakaganda nilang ng tao na parang makukuha ka sa ganito, ganyan, papasahan ka ng mga other documents nila na nagpapakita na talagang legit sila. At the end of the end of this video naman mga kautang is talagang wala ka namang ma-receive. Alam nyo ba mga kautang na meron kaming Facebook page, tapos may mga talagang nagsasabi doon ng mga member namin na ang dami talagang scam sa Telegram. So itong online loan app ito na nagbabanta sa akin na kapag sabihin kong scam sila, is talagang magpa-file sila ng lawsuit against sa akin. So, yun nga mga kautang, no, kapag talaga namang naglabas ako ng 2,500, tapos hindi ako nabigyan ng 52,500 na sabi nila, is yun yung scam. Pero, ito na nga, kapag talagang na-encounter tayo ng mga ganito na may processing fee, na may bayad bago ma-process yung loan, is wag na lang nating subukan. Kasi mostly sa mga online loan app na encounter na ganyan, is talagang mangloloko, talagang scammer. Talagang kinukuha lang nila yung mga bayad natin, yung processing fee na binigay natin, then at the end ng conversation is nang bablock na. So yung mga kautang, si Tiny Fast, at the end ng aming conversation, tinanong ko siya kung anong pangalan ng bangko, is hindi po siya nagre-reply na. At hindi po ako nagbayad dito ng 2,500 at wala po akong na-receive talaga dito na 50,000 pesos. So yun, nag-ingat na lang ako. Talagang hindi ko na pinursu, talagang hindi ko na gino yung 2,500 kasi alam ko naman as a reviewer na talagang hindi tayo agad magtitiwala kapag merong bayad, merong processing fee kasi talagang ang dami talagang mangluloko sa panahon na yon. So hindi ako takot hindi ako takot sa online loan app na ito na magpa-file sila kasi nagsasabi ako na scam sila or whatsoever. Kasi yun yung sabi sa Telegram na kapag sinabi kong scammer sila ng whatsoever is magpa-file sila ng lawsuit against sa akin. So yun mga kautang yung naging experience ko dito kay Tiny Safe Cash Loan. So, kapag kayo ay may experience dito sa online loan app na ito, kapag kayo ay na-scam at nagbayad ng 2,500 sa online loan app na ito, tapos hindi nyo na-receive ng 52,500 is you can comment po sa comment section para din mabasa ng ibang viewers natin. Take note hindi po ako nagbayad ng 2,500 dito para maiwasan ko yung loloko ng mga online loan app na ito. So yun lang po mga kautang, no. Huwag niyong kalimutan na maglalagay po ako ng alternatives online loan app sa description box or sa pinned comment section ng video na ito. Once again, ang video na ito hindi financial advices, is for general information purposes only. And huwag nyo rin pong kalimutan na if kung kayo po ay employed or self-employed at nakahanap kayo ng mauutangan online, they offer minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. Kayo ay mayroong complete requirements na kakailanganin sa pag-apply dito. And please take note that all applications submitted is subject for bank approval. So that's all for today's video. Yun po yung honest review ko sa online loan app na ito. And please take note, maingat po sa mga ibang online loan app kagaya nito na nanghihingi ng bayad bago ma-process ang inyong loan. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang. Thank you. Bye-bye!